Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Mar at nais kong simulan ang kwentong ito sa pamamagitan ng isang tanong. Paano kung ang pinakamahahalagang aral sa buhay ay natutunan natin sa mga hindi inaasahang pagkakataon? Sa kwento kong ito, ipapakita ko kung paano ako natututo sa bawat hakbang ng buhay at paano ko natutunan na ang bawat pagsubok ay may dala ding mga biyaya. Sana ay magbigay ito ng bagong pananaw sa inyo sa inyong sariling buhay. Hindi ko naman talaga balak magkaganito. Alam kong mali. Alam kong pag-uusapan to kapag nalaman ng iba. Pero minsan pala, pag palaging gutom yung loob mo, hindi pagkain ang hahanapin mo, kundi yung ibang klaseng busog. Yung tipong hindi masabi, pero ramdam mo hanggang buto. Isang taon na rin akong nangungupahan sa bahay ng landlady. Tahimik lang ako, trabaho-bahay. Hindi ako yung tipo na nakikipagkwentuhan sa kapitbahay. Hindi rin ako ma-invite sa inuman. Pero isang gabi, nag-iba lahat. Nagsimula lang to nung minsang nagpaalam siya kung pwede raw ba siyang magpahinga. Saglit sa veranda ng kwarto ko. Pagod daw siya galing palengke. Bit-bit yung mga paninda niya. Siyempre pumayag ako. Sino nga ayaw? Yung mismong may-ari ng bahay ang humihingi. Doon ko unang napansin na iba pala siya kapag malapit. Amoy na amoy ko yung pinaghalong, pawis at pabango niya. Hindi ko alam kung bakit, pero nag-init ang batok ko noon. Simula nun, parang lagi siyang may dahilan para mapadaan. Pasilip lang ng metro. Pakitulong naman dito. Pakikuha nga yung basahan sa taas. Ako naman, oo lang ng oo. Sa totoo lang, hindi lang siya ang may kailangan. Ako rin. Matagal na akong walang lambing. Wala ring humahawak sa akin. Hindi ko nga maalala kung kailan huling may nagtanong sa akin kung okay pa ba ako. Hanggang sa dumating yung gabi na hindi ko na kaya. Nag-invite siya ng alak. Tigisang tagay lang, sabi niya. Pero alam ko na yun. Kahit hindi kami mag-usap, ramdam naming pareho kung saan papunta yung gabi. Malamig ang simoy, pero mainit ang tingin niya. Saka, yung haplos, hindi yun aksidente. Hindi rin yun biro. Hindi ko na rin tinanggi sarili ko. Pinagbigyan ko yung sarili kong matagal nang nauuhaw. Parang biglang nagkulay pula ang simpleng kwarto ko. Yung mga dingding, yung ilaw, para bang saksi, sila kung paano ko binitiwan lahat ng inhibition ko. Ang tagal kong tiniis to. Tapos ngayon, nagpaubaya ako. Sa kanya. Sa landlady ko. Pero pagkatapos nun, tahimik siya. Hindi galit. Hindi rin lambing. Parang normal lang. Ako ang nagdalawang isip. Ako yung parang ginawang bisita sa sarili kong kwarto. Dun ko na-realize, baka ako lang to. Baka ako lang ang nag-isip na may kahulugan yung nangyari. O baka pareho kaming gutom, pero magkaibang klaseng gutom. Minsan iniisip ko, kasalanan ko ba to? O kasalanan ng mga taong dapat nag-alaga sa akin noon, pero puro magpakabait ka lang ang alam sabihin. Hindi ko alam, DJ. Hindi ko rin alam kung gusto ko ng sagot o gusto ko lang ng kasama. Ito ang umpisa ng kwento ko. Hindi ko alam kung tapos na o nagsisimula pa lang. Pero paano nga ba mapupuno ang isang tao kung simula't simula pa lang, laging kulang? Hindi ko rin alam kung saan talaga nagsimula to. Pero kung iisipin ko, siguro doon pa sa bahay namin. Hindi kami yung tipong pamilya na may yakapan, yung tipong may anak, mahal kita, bago matulog. Basta ang alam ko lang, kailangan kung mag-aral, kailangan kong tumulong at huwag akong magiging sagabal. Lagi kong naririnig, basta magpakabait ka ha, huwag kang magiging pasanin. Lumaki akong parang bisita sa sarili kong bahay. May pagkain, oo. May baon, oo. Pero wala yung lambing na hinahanap ng kahit sinong bata. Parang palaging may distansya. Hindi naman ako inaway, hindi rin sinaktan, pero parang lagi akong naglalakad sa loob ng bahay na walang nakakakita. Kaya siguro hanggang sa paglaki ko,
Hindi ko alam kung paano tatanggapin kapag may nag-aabot ng kahit simpleng atensyon. Dumating yung panahon na nagka-jowa rin ako. Pero gaya ng inaasahan, bitin. Lagi akong iniiwan. Lagi akong pinapalitan. Hindi ko alam kung may mali sa akin o talagang malas lang ako sa pag-ibig. Bawat isa, parang may hinahanap akong hindi ko mapinpoint. Hindi ko alam kung yakap. Hindi ko alam kung lambing. Hindi ko rin alam kung respeto. Basta may kulang. Kaya nung dumating siya, si landlady, kahit alam kong bawal, kahit alam kong mali, hindi na ako nakapalag. Kasi sa simpleng nakakain ka na ba, niya, para akong batang binigyan ng laruan na matagal ko nang gusto. Sa bawat pagdaan niya sa tapat ng kwarto ko, sa bawat simpleng tapik niya sa braso ko kapag may pinapagawa, pakiramdam ko parang unti-unti akong nabubuo. Hindi ako naghanap ng relasyon. Hindi rin ako yung tipong umaasa ng panghabang buhay. Ang totoo, gusto ko lang maramdaman na may nakakakita sa akin. Hindi bilang tenant. Hindi bilang tagabayad ng renta. Kundi bilang tao. Bilang lalaki. Bilang ako. May mga gabi na iniisip ko. Kung lumaki kaya akong may yakap tuwing gabi. Kung may mga pagkakataon kaya na tinuruan akong magkwento at pakinggan. Baka hindi ako ganito ngayon. Baka hindi ko hahayaang madala ng init yung katawan ko. Baka natuto akong maghintay ng tamang oras. Baka natuto akong hindi kumapit agad sa kahit sinong mag-aalok ng kaunting lambing. Pero hindi yun ang nangyari. Sa halip, ako yung tipong konting haplos lang, parang nalulusaw na. Konting tingin lang, parang hinuhubaran na ng sarili kong pag-iingat. Kaya nung inalok niya ako ng inuman, hindi ko na tinanggihan. Kasi matagal ko nang tinatanggihan ng sarili ko. Parang sa isang iglap, lahat ng pag-iwas ko, nawala. Wala ng preno. Hindi ko siya masisisi. Hindi ko rin kayang sisihin sarili ko ng buo. Kasi kung tutuusin, pareho kaming may hinahanap. Pareho kaming may kulang. Yung kaibahan lang siguro, siya, marunong magtago. Ako, laging kita ang gutom. Siguro nga, mas mahirap magpigil kapag ang buong pagkatao mo, lumaki na sanay na hindi nakakakuha ng sapat. Kapag nasimulan mo ng tikman, yung lambing mahirap na ulit bumalik sa pagiging walang pakiramdam, parang adik. Pero hindi sa bisyo, kundi sa pakiramdam na may gustong yumakap sa'yo, kahit alam mong hindi dapat. Baka nga ako na rin ang may kasalanan kung bakit ako nauuwi sa ganitong sitwasyon. Pero minsan hindi ko alam kung kasalanan ba talaga o likas lang talagang naghahanap ang tao ng kahit sinong handang pakinggan siya. Hindi ko man sinabi ng diretsyo, pero alam kong naramdaman niya. Mahirap itago yung mga tingin ko sa kanya. Lalo na kapag mag-isa lang siya sa harap ng bahay, nakaupo, pawisan. Yung buhok niya medyo magulo dahil sa pag-aasikaso ng paninda. Hindi ko maalis yung mga mata ko. Alam ko ring napapansin niya yun kasi minsan, nahuhuli ko siyang ngumingiti ng konti. Yung tipong hindi buo, pero sapat para magpainit ng batok ko. Doon ko na naisip, baka alam na niya. Hindi lang niya sinasabi. Pero hindi rin niya pinipigilan. Dumating yung isang gabi na parang sinadya ng pagkakataon. Hindi ko alam kung trip lang niya o sinadya talaga. Pero nagpatugtog siya ng malakas. Old songs, yung tipong pang-aminan. Lumabas siya ng pinto, dala ang maliit na speaker at isang bote ng alak. Gusto mong sumama? Yun lang sinabi niya. Hindi ko alam kung tanong ba yun o utos, pero wala rin naman akong balak tumanggi. Naupo. Siya sa gilid ng veranda, tapos ako sa kabilang side. Magkaharap kami pero parehong hindi makatingin ng diretsyo. Siya, hawak yung baso. Ako, hawak yung bote. Tagay dito, tagay doon. Hanggang sa unti-unti nang gumaan yung paligid. Yung mga biro, nagiging totoo. Yung mga mata, nagiging matapang. Wala nang paligoy-ligoy. Hindi niya sinabi,
pero parang sinasabi ng mga kilos niya. Alam ko. Nag-umpisa sa biro. Ano ba yan? Baka ma-inlove ka sa akin. Sabay tawa. Pero yung tawa niya hindi na pang biro. May halong kaba. Parang siya mismo. Hindi sigurado kung niloloko niya ba ako o sarili niya. Hindi ko sinagot. Tumingin lang ako. Diretso. Walang kurap. Hanggang sa naramdaman ko, yung kamay niyang dumapo sa tuhod ko. Hindi aksidente. Hindi rin biro. Mainit. Mabigat. Parang yung init ng alak dumiretso sa ulo ko. Hindi ko na alam kung sino ang nauna pero naglapit na kami. Mabagal, pero pareho naming alam kung saan papunta. Pero pagkatapos nun, tahimik siya. Hindi galit, hindi rin masaya. Parang normal lang. Nagligpit siya ng mga baso, tinanggal ang speaker, pumasok sa kwarto niya na parang walang nangyari. Naiwan, ako doon, nakaupo, nakatulala. Hindi ko alam kung nagalit siya. Hindi ko alam kung nasarapan ba siya o napahiya. Parang hindi rin niya alam kung anong gagawin. Ako naman, nagulo lalo. Kasi mas mahirap. Yung hindi mo alam kung ano ka sa isang tao kaysa sa diretsong tanggihan ka. Simula nung gabing yon, parang naglalakad kami sa manipis na sinulid. Magkausap pero hindi na pareho. Magkatinginan pero laging may bitin. Hindi ko alam kung siya yung umiiwas o ako yung takot na baka isang araw bigla niya akong paalisin. Hindi ko rin alam kung totoo bang gusto niya yung nangyari o trip lang. Dala ng init ng katawan, dala ng gabi, dala ng alak. Pero yung pinaka hindi ko maintindihan, bakit hindi niya ako itinulak nung lumapit ako? Bakit hindi niya ako pinigilan? Nung naramdaman niyang iba na yung tingin ko sa kanya, kung ayaw niya, bakit hindi siya umalis? Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano talaga ako sa kanya. Kaibigan? Tenant? Laruan? O baka pareho kami? Parehong gutom? Parehong bitin? Parehong hindi marunong magmahal kasi sanay kaming puro bawal, puro bitin, puro kulang. Pero ang masakit, hindi ko alam kung ako ba ang nahuli o ako lang ang nag-assume. Simula, nung gabing yon, biglang nag-iba ang galaw niya. Hindi na siya tulad ng dati, na parang laging abala, laging may ginagawa. Ngayon, pagdadaan ako sa harap ng bahay niya, minsan may nakahandang plato. Kumuha ka na, huwag ka nang mahiya. Hindi ko alam kung kabutihan ng loob yon o may ibang ibig sabihin. Yung tipong hindi ko alam kung libre ba talaga o bayad sa katahimikan ko. Parang may kasamang utang. Hindi ko lang sigurado kung utang niya sa akin o utang ko sa kanya. Tapos, isang gabi, napansin kong yung metro ko hindi na gumagalaw. Yung ilaw ko, yung electric fan, walang dagdag sa bill. Akala ko nagkamali, lang nang basa yung taga-singil. Pero nang tanungin ko siya, ang sabi lang niya, ako na bahala dyan. Hindi niya ako tiningnan ng diretsahan. Parang may binabayaran siya, hindi pera, kundi konsensya. Pero hindi ako tanga. Alam ko kung anong laro yun. Yung mga libreng ulam, libreng kuryente, hindi yun dahil mabait siya. Gusto niyang manatiling tahimik ang lahat. Ayaw niyang marinig ang sarili niyang pangalan sa kwento ng iba. Ayaw niyang mapahiya. Ayaw niyang malaman ng anak niya. At doon nagsimula ang totoo kong kaba. Kasi biglang dumating ang anak niya. Hindi ko alam kung bakasyon o may aasikasuhin lang. Pero biglang andun na sa bahay. At pansin ko agad, yung mga tingin, hindi na normal. Parang nararamdaman niyang may kakaiba. Kasi bakit nga naman ako laging nasa harap ng bahay nila? Bakit parang palaging may tanong sa nanay niya kapag nakikita niya akong lumalabas? Hindi niya sinasabi, pero alam kong nag-iisip na siya. Minsan, naabutan ko silang nag-uusap. Mahina lang ang boses, pero sapat para maramdaman kong ako ang pinag-uusapan. Ramdam ko yung lamig sa loob ng bahay ko kahit mainit ang panahon.
Hindi na ako makatulog ng maayos. Hindi ko alam kung anong mas mahirap. Yung umamin o yung magkunwari na wala namang nangyari. Pero hindi lang yun ang bigat na nararamdaman ko. Kasi habang tumatagal, hindi ko na alam kung bakit ako nandito. Dahil ba sa kanya? Dahil ba sa libreng ulam? Or dahil natatakot akong umalis kasi baka iyon na yung huling pagkakataon na may magpakita ng ganong atensyon sa akin? Hindi ko alam kung nasanay lang ako sa init na bawal o kung totoo na bang gusto ko siya. O baka gusto ko lang yung feeling na parang may nagkakagusto rin sa akin kahit saglit lang. Ang mas mahirap, parang gusto ko pang ulitin kahit alam kong mali. Kasi yung mga tingin niya, kahit nagpapanggap siyang normal, minsan hindi niya namamalayan. Naglalambing na rin. Pero hindi niya masabi. Parang ako rin. Pareho kaming bihag ng mga salitang hindi masabi. Pero paano kung malaman ng anak niya? Paano kung tuluyan na akong palayasin? O baka mas malala, paano kung ako lang ang may gusto sa lahat ng to? At siya, nagkakabayad lang ng utang. Hindi ko alam kung kailan nagsimula to. Yung pagiging madaling mahulog kahit alam kong bawal. Parang ang liit ng puhunan ng kahit sino para mapasagot ako. Isang tanong lang ng, kumain ka na ba? Tapos parang bumabaha na agad ng lambing sa loob ng dibdib ko. Parang uhaw na uhaw akong maramdaman na may nag-aalala. Kahit simpleng tanong lang. Ngayon ko lang na-realize, hindi si landlady ang problema. Ako to. Ako yung laging naghahanap ng kung anong hindi ko alam kung meron ba talaga. Siguro kasi lumaki akong hindi sanay marinig yung mga salitang gusto kong marinig. Wala namang nagkulang sa pagkain. Lagi akong may baon. Hindi ako pinabayaan. Pero iba yung pagkukulang na hindi mo naman mailarawan. Hindi mo masabi ng diretso. Walang anak, mahal kita. Walang yakap. Puro utos. Puro, magpakabait ka ha, huwag kang istorbo. Kaya siguro ngayon, kahit sino pa, basta marunong, magpakita ng kahit konting malasakit, nahuhulog ako. Pero bakit nga ba ako laging ganito? Bakit lagi akong nahuhulog sa maling tao? Sa mga taong bawal. Sa mga taong hindi ako kayang mahalin ng buo. Parang ako na rin ang gumagawa ng paraan para masaktan ako. Parang sinasadya ko na pag medyo binibigyan ako ng init, di ko mapigilang sumabit. Kahit alam kong walang kasiguraduhan sa dulo. Masarap yung pakiramdam na may humahaplos sa'yo. Masarap yung pakiramdam na kahit isang gabi lang, hindi ka nag-iisa. Pero pagkatapos nun, walang kasunod. Walang kumusta ka, kinabukasan. Walang ingat ka palagi. Parang laging bitin, hindi lang sa katawan, kundi dito sa loob. At doon ko naisip, hindi si landlady ang mali. Ako to. Ako yung laging naghahanap ng lambing sa maling lugar. Ako yung bumibigay agad kahit alam kong baka hindi naman totoo. Kasi siguro, sa tagal kong walang nararamdaman na may nagmamalasakit, kahit ilusyon lang, kahit sandali lang, okay na. Pero hanggang kailan ako magiging okay sa ganito? Hanggang kailan ako papayag na konting attention lang, bibigay na ako? Hindi ko alam kung talagang gusto ko si landlady o baka gusto ko lang yung ideya na may gusto sa akin. Magkaiba kasi yon, di ba? Hindi ko alam kung nahuhulog ako dahil sa kanya o dahil sa pangungulila ko. Or baka pareho, nakakainis. Kasi hindi ko rin masisi sarili ko. Pero hindi rin ako makaalis. Para akong nakakulong sa sariling kahinaan ko. Para akong gutom na kahit kanin lang na walang ulam, sige, kakainin ko na rin. Basta may laman ng tiyan. Pero hindi naman yun ang totoo kong kailangan. Kaya ngayon, tanong ko, anong kulang ko? Bakit parang palagi na lang akong bitin? Hindi lang sa katawan, kundi dito sa puso. Mali ba akong maghanap? Mali bang umasa? O baka naman ako rin ang may mali, kasi pilit akong humihingi ng pagmamahal sa mga taong hindi naman talaga marunong magmahal? Plano ko na sana noon. Lilipat ako.
Maghahanap ng ibang matutuluyan. Kahit mas maliit, kahit mas mainit, basta makalayo lang. Kasi alam kong habang nandito ako, habang nakikita ko siya araw-araw, habang naamoy ko yung pabango niya tuwing dumadaan siya sa harap ng kwarto ko, hindi ako makakaalis sa ganitong sitwasyon. Gusto kong bumitaw. Gusto kong ayusin sarili ko. Gusto kong tumigil na sa pag-asa sa mga bagay na hindi naman talaga para sa akin. Pero hindi ganun kadali. Hindi siya nagpapadali. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng gamit, bigla siyang pumasok sa kwarto. Hindi siya nagsalita agad. Umupo lang sa gilid ng kama ko, tapos saka nagtanong ng mahina. Bakit? Lilipat ka na? Hindi ko alam kung paano sasagutin. Gusto kong sabihin na para sa ikabubuti naming pareho. Para hindi kami tuluyang mapunta sa mas malaking gulo. Pero bago ko pa man masabi yon, nauna na siya. Alam ko naman na mali ito. Hindi mo kailangan maging boyfriend ko. Hindi rin ako naghahanap ng ganyan. Pero, minsan kasi, kailangan ko lang ng kasama. Alam mo yon, hindi yung boyfriend. Hindi ko kailangan ng relasyon. Kailangan ko lang ng may kausap, may kahawak, minsan. Doon ako tuluyang nabulag. Kasi paano mo tatanggihan yon? Paano mo tatanggihan yung isang tao na hindi humihingi ng pagmamahal, pero humihingi ng presensya? Hindi ko alam kung awa ba ito, o kung pareho kami ng pinanggagalingan. Kasi ako rin naman, hindi ko rin alam kung hinahanap ko ba talaga yung pag-ibig, o baka gusto ko lang maramdaman na may taong pinipili akong kasama, kahit sandali lang. At simula nung gabing yon, hindi na ako nakaalis. Gabi-gabi, may kakatok sa pinto ko. Hindi laging may nangyayari. Minsan hihiga lang siya sa tabi ko, tatahimik. Minsan iiyak. Minsan tatawa. Minsan lalapit ng konti, hahaplosin braso ko. Tapos wala na. Pero sa bawat gabi na yon, mas lalo akong nalulubog. Kasi bawat haplos, bawat sulyap niya, mas lalo akong nahuhulog kahit alam kong hindi ko dapat. Masarap yung pakiramdam na pinipili ka, kahit hindi buong buo. Masarap yung may naghahanap sa'yo, kahit hindi ikaw ang sagot sa tanong nila. Pero sa bawat paglapit niya, mas lalo kong nararamdaman na hindi ako sapat. Para akong kinukuhanan ng init, pero hindi binibigyan ng liwanag. Parang laging bitin, pero hindi mo rin kayang tumanggi. Kasi paano mo tatanggihan yung taong humihingi ng kasama? Gayong ikaw rin naman, takot mag-isa, hindi ko kayang iwan. Kahit alam kong ako yung kailangang umalis. Kasi baka hindi niya kailangan ng boyfriend, pero ako, baka kailangan ko siya. Baka kailangan ko yung pakiramdam na kahit isang gabi lang may pumipili sa akin. At dun, nagsimula yung mas mahirap. Kasi hindi ko na alam kung paano aalis. Kung hindi ko na rin alam, dumating din pala talaga yung araw na kailangan ko nang mamili. May nag-offer sa akin ng bagong paupahan. Mas mura, mas malapit sa trabaho, mas maayos ang palikuran, mas tahimik. Parang sinadya ng pagkakataon na bigyan ako ng choice. Pero, habang tinitingnan ko yung bagong kwarto, ang una kong naisip, kapag lumipat ako, tapos na to. Wala nang gabi na may kumakatok. Wala nang biglang upo sa kama ko. Wala nang mga tingin na parang may hinahanap, pero hindi kayang sabihin ng diretso. Pero kailangan ko na talagang mamili. Hindi ko alam kung paano nagsimula, pero naramdaman ko nang may nagbago. Hindi na kasing lambing si landlady. Hindi na rin ganun kainit yung mga gabi. Hindi ko alam kung napagod na siya o baka ako na yung hindi na marunong makontento. Hanggang isang araw, isang kapitbahay ang nagsabi ng lasing-lasing, kasi may boyfriend naman yan sa abroad, kaya siguro palaging naglalasing. Hindi ko alam kung anong naramdaman ko. Parang hinampas ako ng malamig na tubig sa batok. Parang biglang natauhan yung kaluluwa ko. Hindi ko naman siya girlfriend. Hindi ko rin naman siya asawa. Pero bakit ang sakit? Bakit parang ako yung niloko? Ako nga tong pumasok dito nang hindi malinaw kung ano kami. Ako rin tong pumayag maging pampalipas oras.
Tapos ngayon, ako pa yung nasasaktan. Masakit. Hindi ko maipaliwanag. Hindi naman ako mahal. Pero bakit parang iniwan? Hindi naman ako sinagot. Pero bakit parang pinagpalit? Baka kasi sa totoo lang matagal na akong ginagamit. Hindi lang sa katawan, kundi pati sa kakulangan ko sa pagmamahal. Akala ko siya yung kailangan ko. Pero baka ako yung ginamit niya para hindi niya maramdaman na mag-isa siya habang hinihintay yung tunay niyang mahal. Gusto ko sanang magalit. Gusto kong kumprontahin. Pero anong karapatan ko? Ako nga tong pumasok sa apoy. Ako tong naghanap ng init sa lugar na hindi naman dapat. Isang gabi, kinausap ko siya. Lilipat na siguro ako. Tahimik lang siya. Walang reaksyon, tumango lang. Hindi ko alam kung nalungkot siya o nag-relieve. Baka pareho. Kasi pareho kaming alam na wala nang pupuntahan to. Pareho naming alam na hindi kami ang sagot sa isa't isa. Pero habang nag-iimpake ako, yung kwarto, yung kama, parang may naiwan pa ring init. Parang kahit aalis na ako, dala ko pa rin yung bigat ng lahat. Hindi lang dahil sa kanya, kundi dahil alam kong mulat sa pool, ako yung pumayag sa ganitong setup. Ako yung pumili. Ngayon ako rin ang kailangan mamili. Init o kapayapaan, kasama o katahimikan, pagpapalipas o paghilom. Hindi ko alam kung tama ang desisyon ko, pero ang sigurado ko, mas masakit pala ang ginamit. Kahit alam mong hindi ka naman pag-aari. Hindi ko alam kung buo pa ako. Hindi ko rin alam kung kailan pa ako nabasag. Parang ang tagal ko nang naghahanap ng piraso ng sarili ko sa iba. Sa bawat haplos, sa bawat halik, sa bawat kumain ka na ba? Parang umaasa akong dun ko makikita yung parte ng sarili kung matagal nang nawawala. Pero ngayong natapos na lahat, wala akong makitang bago. Wala akong nadagdag. Parang mas nabawasan pa nga ako. Hindi siya naging masaya. Hindi rin siya naging malungkot. Ganun lang. Parang dumaan lang yung isang bagyo. May nabasag, may nawala. Pero buhay ka pa rin. Nakatayo ka pa rin. Pero hindi mo alam kung buo pa ba yung pagkatao mo o puro tape na lang ang bumubuo sa'yo. Hindi ko na alam kung ilang beses ko nang inulit sa isip ko yung mga gabing magkasama kami. Hindi ko alam kung totoo yung mga tawa, yung mga sulyap, o yung mga paghingi niya ng company. Kasi ang totoo, hindi ko rin alam kung ako ba talaga yung gusto niya. O gusto niya lang ng katahimikan sa gabi na hindi kayang ibigay ng ibang tao. Hindi ko rin alam kung minahal ko ba talaga siya, o baka ginamit ko lang din siya para punan yung kakulangan ko. Paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko. Paano nga ba maging buo? Kasi paano mo aayusin ang sarili mo kung ang simula mo pa lang, wasak na? Paano ka magtatayo ng bahay kung mismong pundasyon mo sira na? Paano ka magmamahal kung hindi mo pa nga alam kung paano ka minahal noong bata ka pa? Hindi ko rin alam kung may kasalanan ba ako. Siguro meron. Kasi hinayaan kong gamitin ako. Kasi pumayag ako. Kasi umasa ako na baka sakaling sa dulo ng gabi may magtira kahit kaunting pagmamahal para sa akin. Pero wala. At baka hindi rin tama na hanapin ko yon sa ibang tao. Baka dapat ako muna. Ngayong wala na ako sa bahay na yon, wala na rin yung mga libreng ulam, libreng kuryente, at libreng lambing. Pero siguro mas mahalaga yung natutunan ko. Hindi lahat ng inaalok sa'yo kailangan mong tanggapin. Lalo na kung kapalit nun, yung piraso ng sarili mo. DJ, tanong ko lang, paano nga ba magmahal kung hindi mo alam kung paano ka minahal? Noon? Paano mo ipaglalaban yung buo kung hindi mo pa nga alam kung ano yung nawala? Hindi ko alam ang sagot. Pero ang sigurado ko, ayoko na ng ganito. Ayoko na ng kulang. Ayoko na ng palaging umaasa sa init ng iba para lang maramdaman kong buhay pa ako, gusto ko maging buo kahit hindi ko pa alam kung paano.